So ang ituturo ko naman ngayon, no, is about first yung isang ginagamit ko na identifying yung trends, no. So yun yung moving average, okay? So isang strategy para ma-utilize ko yung moving average is first tinatanong ko, does the price respects the moving average? Okay, so coach, anong ibig mong sabihin when price respects the moving average? Okay, so sige, whiteboard muna ako before tayo proceed sa chart. Okay, and then yung moving average mo kasi 'di ba sumusunod lang yan. Okay, ito yung ibang color na lang tong moving average natin. Sabihin natin red. Okay. So when I say when the price respects the moving average, kumbaga yung moving average ay nag-a-act or nagse-serve as your support or resistance naman kapag downtrend line. Okay? So dito sa part na to, pumunta siya dun sa trend line, no? But ni-reject or nag-bounce siya dun sa moving average and then umakyat. Then nag-pull back, ganun ulit, nag-touch siya sa moving average and then umakyat. Ba? Then ganun ulit, ganyan. So yan yung ibig kong sabihin when you say price respects the moving average, okay? So sa mga hindi pa tawag dito, hindi pa masyado alam kung alin ang pipiliin, okay? So si 200 siya talaga yung pinakamalakas na moving average, no? When I say pinakamalakas, no, siya yung magde-determine if reversal na ba yung nangyari, no? So from uptrend and then the break si 200 moving average, candlesticks are below the 200 moving average, pwede na natin sabihin na downtrend na siya. Okay? But yung 50, kumbaga medium term lang siya, no? And then si 20 yung pinaka short term. So si 20 and 50, siya yung medyo close sa candlestick, no? So possible makakita tayo ng price rejection dun sa 20 and 50. Yan, closely, no? So ayan, sige. Punta naman tayo sa chart. Okay, so ang gagamitin kong example ay si USD CAD, no? Okay, USD CAD. So balik tayo sa daily. Yan. So as you can see, 'di ba? One of the tools na pwede natin gamitin to identify the trend is ayan, meron tayong trend line, and also we could use yung moving average, okay? So labas ko tong tatlo. Okay, si 200 moving average muna. Do I see price respecting the 200 moving average? So hindi masyado, no? So as you can see, yung 200 moving average is parang namamagitan lang siya dun sa candlestick, and by now, malayo pa siya sa 200 moving average. Okay? So try natin si 50. Si 50, possible, no? Sa daily, possible na sundan niya sa 50. Okay? So dito, nag-touch. Dito din. Dito nagkaroon ng false breakout, slightly breakout. Ayan, dito din. Okay? So pwede, no? And then tignan naman natin si 20. Oops. Okay, si 20 medyo close na siya, no? Or hindi na siya masyado. Or tightly na, kumbaga. Okay, so pag ganyan, for me, wala akong clear, no? Chart na or clear vision kung ano talaga yung moving average na ginagawa na. Check ko sa lower time frame. Okay? So bumababa ako ng 4 hour. Ayan. So meron akong 20, 50, and si 200. Okay? So simula muna tayo kay 200. Okay. So si 200, yan. I think mas clear na sa 4 hour nire-respect ng price yung moving average. Okay? Coach, paano mo nasabi? Okay.
Okay, dito nagkaroon ng price rejection. Okay, dito nag-breakout pero ginawa niyang converted support, no? So dito resistance siya, ngayon converted support. Kita nyo hindi bumababa ng 200 moving average, but again, after ilan rise, binbreak ulit, binaba ulit. And then pull back, ayun, naging resistance naman siya, di ba? Then bumaba ulit. Alright, then next, dito sa level na to, dito din, oops. So ayan. So I hope nagigets niyo, no, when I say price is respecting the moving average. Okay. So pag ganyan, sige, ang gamitin na lang natin yung example way back I think bare months ng 2020. Ayan, bare months to July. So kita nyo, nag-touch dito. Ito din. So dito. So sa third touch, pwede na tayo mag-enter ng sell, no? Ayan. So kung nakapag-sell kayo sa third touch, no? Ito yung third touch natin. Sabihin natin, pwedeng ito, no? So yan. 1, 2, sige, kahit na fourth touch, yan. So na may mga, if nag-sell tayo dito, kasi third touch naman na siya or fourth touch, pwede na tayo mag-sell. And look kung ilang pips yung makukot nyo sana, okay? So, o nga pala, coach, saan ba pwede i-take profit, okay? So, pwede mo tong gamitin na level, okay? And then, sakto, pagbaba niya doon, umakyat na ulit, di ba? At least, in profit ka ng ilang pips. Sige, bilangin natin. So, gamitin ko si ruler. So, that's around 200, 205 pips. So, laki din pala, no? So, and that only lasted, so 7 days ba? Tama ba? Diyan ka nag-sell, July 20. So, mga 4 days or 5 days. Sabihin natin in a week. Pero, goods ka na for a week. Kung sabihin natin a week, naka 200 pips ka na agad. So, laking trade nito, no? So, yan. So, yun lang yung mga possible na pwede nyo pasukan ng trades. Or yun yung isang pwede nyo gawin na para ma-utilize nyo si moving average, check nyo if nire-respect siya ng price. Okay? So, what else? Okay, so dito naman. Okay, so ngayon, dito sa part na to, lumayo ngayon yung price, no? So, pwede ba tayo mag-sell dito? Okay, so dito sa part na to. So, pwede kasi may nabuo tayong downtrend line. Okay? So, kita nyo naman yung downtrend line, may ilang mga touches din. So, we have 1, 2, 3, yan, 4. Okay, sige. So, sabihin natin nandito pa lang tayo sa scenario na to, no? Yan. So, wala pa to. So, ang pwede nyo gawin, yan. Pwede kayo mag-sell dito, no? Yan. So, kasi meron naman tayong bearish, bearish engulfing. Yan, nag-sell kayo dyan. And then, okay, umakyat, no? Pansinin niyo tong area na to, ito ay area, no? So, pwede siya maging converted support or converted resistance, okay? So, from dito, this point, bumaba siya ng ganyan, support siya, no? Pero naglaro ng ganyan, and then, nag-continue pababa, okay? Then, umakyat. Okay, ang tawag na dito is converted resistance. Okay? So, if alanganin kayo mag-enter dyan, kasi baka feeling nyo wala pa kayo nakikitang confirmation, candlestick confirmation, pwede nyo antayin yung bumaba ulit. Okay? And look at, nag-pull back ulit, nagkaroon ka ng another confirmation, bearish engulfing, then pwede ka na mag-sell dito. Alright? Sell.
Then yan, take profit mo dun sa may next na level. Alright? So yung isang way na para ma-utilize yung moving average is tignan nyo kung nire-respect ng candlestick yung price. Okay? Alright. So, next, sige. Next is area of value, no? Sige, discuss ko naman or i-share ko naman yung area of value. Okay. Sige, balik tayo dito sa part na to, no? So coach, wala akong nakikita na level na pwedeng um, lagyan ng entry, ng support, no? Ito lang nakikita ko. Wala akong nakikita kung saan pwede kong ilagay yung support ko. Okay. Kaya very important na we will look at the bigger picture or i-zoom out natin or let's check the daily time frame. Kung nandun pa kayo sa part na yan, ito, pwede natin i-base yung levels natin dito sa part na to. So ito, pwede siyang level, di ba? Yan. So pwede siyang level. What else? So yun lang naman. Sige, punta tayo ulit doon sa part na yun. So 4 hour, yun. Time frame natin, i-trade natin sa 4 hour, no? Ito yung level na yun. So 4 hour. Okay, ito yung part na yun, di ba? So ito yung nilagay natin or in-add natin na level or key level. Okay? So nag-zoom out tayo, may nakita kang ito way back. So that was 2019, no? Yeah, the year 2019. Nag-look back ka. And then nakita mo yung levels na yan na feeling mo possible siya maging key level, okay? So pag sinabi kong key level, possible siya support or resistance, okay? Possible maging converted support or pwede din converted resistance. Okay? So yan. So balik tayo doon sa level natin kanina. So saan yung sell natin kanina, 'di ba? This level. If nag-sell kayo dito, possible nyo ATP dito, okay? And then nag-bounce ulit yung price na dito. But if alam nyo na mabe-break tong level na to, okay, possible nyo na i-TP sa next level natin na support. Okay, so saan galing naman si 1.3115? Okay, so balik tayo, zoom out ulit natin. Okay. 1.15. Okay, dito naman sa touches dito. Okay, may touch dito. Touch dito. Oops. So nilagyan ko siya ng yellow. Ito, possible din to. To almost, no? To false breakout. Umakit din yung price. Itong touch na to. Ayan. So kita nyo, maraming touches dito sa level na yan. So kita nyo, maraming touches dyan sa level na yan. Kaya inopen kong yellow. So kita ko na yung level na yon nagre-react yung mga buyers, no? So downtrend siya. So assumption is yung buyers ang magre-react dun sa level na yon. Okay? Sige. Balik natin dun sa level na yon. So 4 hour, ayan. So kaya ako siya kinolor yellow or iniba yung kulay kasi yun nga feeling nagkakaroon ako talaga ng nakikita ko na nagkakaroon ng sharp touches dun sa level na yon. And then once nakakita kayo ng level na yon na kung saan malakas yung or nagkaroon ng sharp touch or sharp movement, possible na doon nagre-react yung buyers and sellers, no?
Okay, so yan. So kung nag-enter kayo dito, and then yung TP nyo dito. So ito ginagawa ng mga swing traders to, no? So tagal sila maghawak ng trade. From August 12 to August 26, no? So tagal. So that would be that's 170 pips, no? So laki din doon. So if naka-standard lot kayo or gamit nyo is 1.0 na lot size, so that would be 100 or 1 cent, no? $1,700 in just sabihin natin 2 weeks ba? Possible 2 weeks or more than 2 weeks, no? So 107 $1,700. So laki in profit. So yun. So that's how you utilize yung trend lines naman. Okay. So balik ulit tayo sa moving average. Okay. So bumaba na dito yung price. Okay, na-break na-break naman ngayon yung downtrend line na ginamit natin. But okay, remember meron pa tayong moving average, 'di ba? So dito, possible na nag-pullback lang siya dito sa moving average na to. Pwede kayong mag-enter ng sell. Okay? And also, meron tayong confirmation. So, coach, ano yung confirmation na yan? Ayan, nakakita tayo ng hammer. Good to sell? Yes. Okay? Okay, bakit? Ano ba yung yung trend natin? Let's look at the daily time frame. Kita nyo na downtrend, di ba? And we are trading at this point na nun. Okay? So, let's look at the 4-hour. Oops, hindi muna yan. Okay, saan yung possible na pwede nyo i-take profit? Dito sa level na pinakita ko kanina, doon sa 1.3115. Okay, this area. Okay? From this level, sell kayo dyan. Oops. Then, TP kayo dito. Okay, so how much yan? So yan, that's nearly 100 pips, di ba? Yan, so 100 pips in just 2 days. Yeah, 2 days lang. So from September 9 to 11, no? If nag-hold kayo 2 days, meron na kayong 100 pips, no? So, ganyan ko ginagamit yung moving average, no? So, moving average can act as your support or resistance naman kapag downtrend. And as you can see dito sa example natin, yung 200 moving average is nagiging resistance, okay? So, bumababa yung price whenever it reach yung 200 moving average, okay? Next. So, yan. Na-break ngayon yung uptrend line, no? Yung moving average na-break but hindi pa nagre-retrace, no? So, umakyat, bumalik sa moving average, kita nyo, nag-bounce. Okay, but if wala kayo nakita na candlestick confirmation, okay lang kahit hindi kayo nag-buy kasi wala naman kayo nakita. And then, umakyat, yes, but kita nyo, bumalik din. Bumaba din siya below ng moving average. So, ulit, price is below or candlestick is below moving average. So, ngayon, tingnan natin. Then boom, look what happened. Nirespect ulit or nirespect na naman yung 200 moving average. Ito, bumaba yung price, makyat, then look at this candle. Okay? Shooting star sa 200 moving average. Okay, so anong gagawin nyo dyan? Magsisell tayo, di ba? Kasi alam natin na nire-respect ng price yung moving average and then meron tayong confirmation. So saan yung take profit nyo? Again, at that
level dun sa 1.3115. Okay? Kasi dito nagkakaroon ng um, nagkakaroon ng pressure, hindi naman pressure, no? But dito nagkakaroon ng, tama, pressure or force yung buyers to push up yung prices. Okay, so before i-push up ng um, buyers yung um, prices pataas, so out na tayo, no? So if dito yung take profit nyo, so dito ang sell nyo, dito ang take profit, TP. Pag out na kayo before ibalik ng buyers, or before i-push ng buyers yung prices paakyat, di ba? Okay, and then move on na kayo sa ibang trades naman. Sige, let's calculate ilang pips to. So 80 pips, no? So laki din pala. 89 to 90 pips. So laki, di ba? So yan. So that's how you utilize yung moving average. Okay? So far ba may tanong tayo? Before ako mag-share ng isa pang. So kanina nung tine-trade natin siya, no? Nung ito pala yung nakikita natin, zoom out natin. So kasi sorry, balik muna tayo sa 4-hour. Kasi if titingnan niyo sa yellow ko. Ayun, sa yellow line. Tine-trade natin, no? If makita nyo, wala siyang katabing level, no? So wala tayong gagamitin na level dito sa part na to. For example, ito pala yung nakikita nyo. Wala kayong nakikita level laterally. Okay? So sa katabi niya, sa left side, wala kayong nakikita na level. So hindi kayo makapag-drawing ng support and resistance, no? Kung saan na ba papunta yung price. Okay? What ang pwede nyong gawin is i-zoom out nyo. Balik kayo ng daily. If hindi kaya i-zoom out ng siguro pag in-scroll nyo yung scroll sa mouse nyo. Okay? So pag tinignan nyo yung daily, okay, ito yung titingnan natin, no? Ngayon, if balik tayo sa daily, yung 1.31, dito sa part na to, yan, almost touch. Ito, strong movement, umakyat. Also dito, sa part na to. Yan, nagkaroon ng strong move, paakyat. Okay, dito naglaro yung price, no? But still, tinulak ng or pinush ng mga buyers yung price paakyat. Okay? Ganon din dito sa level na to. So, at this level, si 1.3115, nakikita natin kung paano nagre-react yung mga buyers when it reaches dun sa level na yon, no? So, kapag nag-sell tayo, iiwasan natin yung tawag dito, para mag-out na tayo before pa i-push ng mga buyers paakyat yung prices. Okay? So yan. So that's why doon ko nakuha yung 1.3115. Right? Sige, next is another thing na i-share ko is about sa sa area of value naman. Okay? So kanina, kita nyo, nag-zoom out ako, bumalik ko sa daily para makita yung 1.3115. Okay? So dito naman sa area na to, sa level na to, okay, sa present, no? Punta tayo sa present. Ito ang itsura ni USD CAD. Yan. Okay. So, if kasali kayo sa Trader's Edge, no, I think nag-post ako ng analysis ko, I think last week pa yon, about USD CAD, na alam ko babounce yung price sa 1.2260, no? So coach, paano mo nakuha yung level na 1.2260? Wala siyang katabi. Okay? So all you have to do is zoom out. Okay? Zoom out, okay? So kahit na wala siyang katabi, i-zoom out nyo ng i-zoom out, meron at meron siyang price level na mapupuntahan, or meron kayong price level na makikita. So kita nyo, this level, ito si 1.2260, no? Then next si 1.22,
1.2130 or 40. So yan, punta muna tayo kay 1.2260. And kita nyo, may isang touch na tayo dito. Okay, so like I told you, shinare ko doon na I saw that level way back January 2018. January 2018, no? So nagkaroon ng nagre-react yung mga buyers dito, nag-strongly react yung mga buyers dito nung binaba ng sellers yung prices dun sa 1.2260. So that's why kinonsider ko yung level na yon na possible na support level. Kahit na presently wala siyang katabi laterally, but when I look back years ago, ayan, marami siyang may katapat na level si 1.2260. Okay, so kaya huminto na doon yung price. Okay, next, ano pa ba? See, this level then, way back, I think 2015. To, May 2015, no? See, nag-react yung, okay, zoom in natin doon. Doon sa area near 1.2260, ito yung si 1.2260. So, dyan nagre-react yung mga buyers, no? Or, tama, buyers. Dito nagre-react yung buyers and look what happened. Tumuloy-tuloy na siya umakyat. Okay? So, yan. So, yan yung magiging possible na maging support niya, no? So, ngayon, let's look at sa present. So, yan. So, ngayon, caught up siya doon sa support na 1.2260. Okay, so, if price is broke, itong 1.2260, ano yung pwede natin level na tingnan? Okay, see 1.2130. Si 1.3130 or yan, doon sa area near 1.3130. Okay, saan ulit galing yan? So again, zoom out tayo. Okay, possible dito sa level na to. Sa level na yan or doon sa part area dito. Okay, so zoom out, zoom in natin doon sa part na yon. This part, no? Yan, dito din bumaba yung price and then nagkaroon ng week. So, possible na i-consider natin yung week. So, ayan, nakita nyo na nagre-react yung buyers din kapag hindi naman, mas lalong nagre-react yung buyers kapag pumunta siya doon sa price level na yun, sa 1.2130. So, that's why, ito yung level na abangan natin if ever ma-break si 1.2260. Okay? Si 1.2130. Punta tayo sa present. Yan. So yan, kita nyo na ngayon. So nakaabang na yung 1.2130 ko na next level, no? Ayan. Ay, sorry. So ang tanong, pwede na ba tayo mag-buy kay USD CAD? So dito, siguro a recent na high probability trade dito is if nasabayan nyo tong hammer na to. Shooting star. If nasabayan nyo yung shooting star na yan. And then pwede nyo i-TP dun sa 1.2260. Okay? Or 1.2267. So that's around from 1.2300, no? I-TP nyo dun sa may 1.26. 1.2260. So that would be parang 40 pips. And if now, nag-trade kayo kanina, so that
40 pips. So that's parang 33 pips, no? So sayang din yun. Good, yung 33 pips na yun, good for day trade lang siya. Okay? Okay, sige. Ano ngayon ang nakikita ko kay USD CAD? Okay? So if possible na mag-pullback pa siya, possible if mag-pullback pa siya, okay, aangat dito, bababa. Okay? Bababa, aangat ulit, bababa. So yan, possible siya maging descending triangle. Ayan. Okay, anong bias natin kapag descending triangle? Should we buy? Okay, if we sell, ano yung possible na take profit level natin? Okay, sige, let me zoom out para makita nyo. Saan yung next na pwede natin in-take profit? Okay, yun. So, tama. 1.2130 yung next level na pwede nating i-sell. Okay? Right. So, if ever na doon yung, sorry, doon yung ilalagay yung take profit nyo, I suggest i-adjust nyo above nung 1.2130 kasi lagi kong share din sa inyo na to avoid yung early price rejection. Okay? So around 1.2140 will do, no? Or 12150 will do. So above nun para ma-avoid yung early price rejection. I hope na nadagdag nyo sa lessons nyo or sa learnings nyo yung kung how important yung pag-zoom out and pag-look back kahit na ilang years pa yan, ilang months. Okay? So just to find your level, no?